Harry, can you give me another chance? Hindi ganun kadali yan, Luna. Alam ko, pero magpupursige ako tuwing ibag. I love you. I never stop loving you. Kahit nasa malayo ako, alam ng Diyos yun. Pero nagpursige din akong kalimutan ka, Luna. Kaya bakit ka pa bumalik? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. I'm so sorry. Babawi ako. Lahat gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ang mabuti pa, kumain ka na. Pag-iiba nito ng usapan. Ngunit para kay Luna ay mas mainam na ang ganito kaysa hindi siya nito kinakausap. Masaya na siya sa ganitong bagay. At gaya ng sinabi niya, nagsikap siyang ipakita ang pagmamahal sa dalaga. Naging consistent na rin ito sa mga efforts na ginagawa niya. Hindi titigil si Luna hanggat hindi na ibabalik ang dati nilang pagsasama ni Harry. Hindi naglaon ay unti-unti na rin gumaan ang loob nito sa kanya. Ang inaakala ni Harry na matigas na ang kanyang puso ay nagkamali siya dahil unti-unting nanumbalik ang pagmamahal na minsan niyang pilit na ibinaon sa limot. Ang pagmamahalang Harry at Luna ay ang magpapatunay na sa lahat ng pangarap ay may tagumpay. Masawi man tayo ng ilang ulit pero hindi ito ang hadlang upang sumuko sa buhay. Huwag tayong tumigil na hanapin ang makakapagpasaya sa atin dahil pagdating ng araw, kusa rin natin itong matatagpuan. May mga pagkakataon na magnanais tayo ng mas higit pa sa kung anong meron tayo at hindi naman yun mali. Hindi mali ang mangarap, pero siguraduhin lang natin na sa bawat desisyon na ating susuungin ay tama at wala tayong inaapakang tao. Mahirap man para kay Harry na tanggapin ng isang taong minsan siyang tinalikuran, pero sa huli, pinili niya pa rin ang nag-uudyok sa kanyang puso. Siya ang nagpapakita ng katatagan ng isang malayang babae. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi man siya makalakad, pero kaya niya tumayo sa sarili niyang paa, para sa kanyang sarili at para sa taong kanyang minamahal. Hindi pumayag si Harry na hindi magbayad ang mga nanloko kay Luna. Inilaban niya ito at walang takot na hinarap sa korte. Dahil sa mga ebidensya ay agad namang naparusahan ng mga ito, kaya tuwang-tuwa silang nagdiwang ng kanilang tagumpay. Sa araw din na iyon ay muli niyang sinagot sa ikalawang pagkakataon si Luna, ang babaeng mahal na mahal niya at pakamamahalin pa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hi, what's up? Ani Luna sa kabilang linya nang tawagan siya nito. Oh, himala, ang patawag ka. Huwag ba sabihing broken ka na naman? Grabe ka naman sa akin. Gusto lang kitang kamustahin. Okay lang ako. Maganda pa rin. Wow ha. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, pwede ka ba mamaya? Labas naman tayo. Namiss ko mga hangouts natin eh. Yay, mukhang iba na yan ah. San bang girlfriend mo at mukhang nakawala ka na naman? Ano ko ba? Huwag na madaming tanong. Basta huwag ka magwawala mamaya ha. Dahil kung hindi, patay ka sa akin. Anito, na ibinaba na ang telepono. Napabuga na lamang si Cindy ng hangin. Matagal-tagal na rin para siyang hindi nakakalabas.
kaya kailangan niya na din mag-recharge. Tamang-tama, nagaya ito kaya excited siyang nagligpit sa shop. Nagpaalam muna siya sa kanyang ate na agad namang pumayag. Mukhang walang sayad si ate ngayon sa isip-isip niya. Pinagbabawalan kasi siya nitong lumabas nitong mga nakaraang araw kaya masaya siyang mabilis na pinayagan at wala man lang kahit na anong tanong. Pagdating niya roon ay marami na ang tao. Mabuti na lang at VIP room ang kinuha ni Luna. Kung kaya't hindi ganito kaingay at sila-sila lang ang tao. Pagpasok niya sa loob ng silid ay sabay-sabay ang lahat ng naroroon na lumingon sa kanya. Lahat sila'y nakangiti habang siya ay gulat na gulat. Hindi niya kasi aakalain kung sino-sino ang mga naroon. Ate, ba't nandito ka? Aniya, habang isa-isang pinasadahan ng tingin ang mga tao sa silid. Nandoon nga si Luna kasama ang girlfriend na si Harry. Ang kanyang ate Tansh kasama naman si Architect Sarah. Ang nag-iisang si Rian at ang tahimik na si Beth na wala siyang ibang choice kundi dito tumabi dahil iyan lang naman ang bakanteng upuang inalaan para sa kanya. Plinano talaga ito ni Luna at ng kanyang ate. Malaki kasi ang naging parte nito upang maayos ang kanya-kanyang relasyon. Kaya dapat lang na maayos na rin nito ang gusot sa pagitan nilang dalawa ni Beth. Ipinanganak na maingay at makapal ang mukha ang batang si Cindy. Pero sa oras na ito ay natatamema siya at walang masabi. Habang ang ibang mga kasama ay masayang nagkukwentuhan. Pakiramdam niya hindi siya makahinga dahil sa sumisikip niyang paligid kahit masyado naman itong maluwang para sa kanilang pito. Ate, labas lang ako saglit. Saan ka pupunta? Magbabanyo na lang ako, ate. Okay, Beth, pwede mo bang samahan si Cindy? Yes, ma'am. Tugon nito, mabilis na tumayo at hinintay ang kanyang paglabas. Hindi mo na ako dapat pasinamahan. Kaya ko ng sarili ko, no? Alam ko. Pero yun kasing sabi ng ate mo. So kung hindi ka pala inutusan ng ate, wala ka talagang balak na samahan ako? Siyempre, sasamahan pa rin naman. Teka, akala ko ba iihi ka? Nandito ang Seer, oh. Uy, Cindy. Saan ka ba pupunta? Uy, ba't tayo nandito? Ang dilim-dilim dito, oh. Paki mo. Dito ko gustong umihi. Nahihibang ka na ba? Kung naduduwag ka, mabuti pa bumalik ka na sa loob.